Kasi sabi thank you for asking. Hindi daw sila na-coordinate or hindi daw po nila alam ito. No, that's not true with Chairman Artes. No. I really doubt it. Okay. I, for one, not because nandito si Chairman, we were informed. In fact, I'll give you backstory. Police General Nicolas Torre III nakuratan ang loob tungkol sa kasi sabi thank you for asking. Hindi daw sila na-coordinate or hindi daw po nila alam ito. No, that's not true with Chairman Artes. No. I really doubt it. Okay. I, for one, not because nandito si Chairman, we were informed. In fact, I'll give you backstory. 2 years ago, dapat sarado na yan. Salamat sa isang tao, napakiusapan, in-extend ng 2 years. Now, ngayon, kung sino yung hindi gumawa ng plano, hindi na natin yung problema yon. But, when I assume, July 1, sinabihan na ako ni Chairman Artes, pare, mukhang matutuluyan ng isara ang Nabotas landfill. Ganun ba? Hindi na talaga may extend. Anong ginawa namin? Naggayak kami. In fact, nagpunta pa kami sa iba't ibang bahagi ng probinsya looking for our fallback kung saan kami para maging patuloy na malinis ang Maynila. Then, due to lack of material time, kasi 2 buwan pa lang ako mayor, so we created in 2 weeks time our own small transfer station. And we required our private partners to buy new hauling, the word is hauling truck. So that those dump truck namin na ginagamit or compactor na ginagamit sa Maynila for daily collection of garbage, hindi na magamit para dalhin sa sa San Mateo. Kaya we're very happy, buti naman natanong mo. It's been a little less than 48 hours. We start with light operation, tapos nagawa na namin yung peak operation. So far, okay. So far. Now, lahat ng iyan, nakasalalay naman sa transfer station namin. Yung koleksyon ng basura, nakasalalay yan sa transfer station namin at sa landfill kasi hahaba ang pila. So these are the next challenge. Kasi yung initial operation, what I am after, the Vice Mayor and I, and the city government is after, is kolektahin yung basura sa kalsada at komunidad. Yun, immediate. Kasi kundi uuwi lang dito sa pinagpagura natin. That is being done right now. Now, the next step is the logistical challenges. Because from a regular 10 kilometer, now you're doing 30, 50 kilometer back and forth. So, pero kami naman, in our own little way, nakapaganda ng kaunti. But, to state the record straight, everyone was informed by MMDA. Way ahead. Ako, testigong buhay. I can attest to what the Chairman Artes did. So, tuloy po sa San Mateo? Nag-usap naman kami ni Mayor. Alam niyo itong San Mateo landfill naman. Malaglag. Ako na, hawakan ko na. Yung San Mateo landfill naman, operational na yan since 2011. Opo. So, may ECC yan, approve yan ng DNR, ng provincial government. Additional volume lang naman ang aming dinala. Kumbaga, regular naman nagtatapon dyan ng Metro Manila. At additional volume lang yung sa Manila. But, again, nakipag-usap ako kahapon sa phone kay Mayor Omi. At kasundo kami na pupuntahan ko siya at mag-uusap kami regarding this. But, again, it's within the capacity po noong San Mateo landfill, yung additional volume po na dadali namin doon. But, mag-uusap din po kami, pupunta rin po kay
Governor Inares para po mapag-usapan din na yung division kasi meron pang mas malaki na landfill dyan, yung Rizal sanitary landfill. So, just a matter of siguro communications dahil hindi lang siguro namin na sabi agad kay Mayor Ome na may additional volume na dadalhin doon sa San Mateo landfill. Pero again, it is within doon sa ECC at doon sa volume na capacity allowed under the law. So, sabi kasi Ito nila, yung ano. maliit lang daw yung capacity eh. Hindi naman. Ito, without disclosing the area, Opo. para lang bumigat naman yung... kaya naman, nandito na eh. Ayoko naman pasinungalingan siya na hindi kami sinabihan. Ayan without disclosing, a few weeks ago, naghahanap pa kami ng lilipatan. Ayan. Hindi lang namin sasabihin sa inyo kung saan. But it's been, so this is a proof na may nahanap kaming landfill. Kasi wala naman choice but to, start ayan kami. Ito yung plan B namin. Kasi, katulad yung tinatanong mo, kung mabulunan na rin yung San Mateo. This is a never-ending story. Parang pelikula noong 1980s. So, it's gonna be masyadong maraming moving parts, maraming dapat i-consider, and so on and so forth. But we were properly informed. The city of Manila was properly informed. And on the part naman ng MMDA, we're exploring din other options kasi merong ang dalawang nag-a-apply for accreditation including yung binisit ni Yorme. Siyempre, we just have to comply with the requirements. Dalawa po yung nag-a-apply. And we also received a PPP proposal for a waste to energy. So, lahat po yan kino-consider and we're planning ahead. Again, sabi nga po ni Yorme, hindi po ito biglaan, hindi po nabulaga, wala pong nabulaga. Lahat po ito ay properly coordinated sa mga affected LGUs. So, rest assured na wala pong magiging solid waste crisis sa Metro Manila with the closure po ng Nabota Sanitary Landfill. Sir, kahapon, di ba, you went to Tripa de Galina, parang iniinat na yung flood control element dun sa project line. So, moving forward po ba, lahat ng flood control project na gagawin within the Metro Manila scope, kailangan nandun sa project Yes, line? dapat po mapasama para po may information yung ating mga kababayan. Ito po ay kautusan na ating Pangulo na maging transparent, maging accountable ang lahat ng ahensya, government officials, sa lahat po ng pagawain, hindi lamang siguro patungkol sa flood control, kung hindi sa lahat po ng pagawain namin dito sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. So, yan po ay isang pamamaraan na inilunsad ng DBM, katulong po ang DICT, at lahat po kaming mga ahensya ng pamahalaan na may pagawaing bayan ay inaasahan po na mag-participate at mag-cooperate fully. At ganoon din po, ini-encourage namin ng mga mamamayan, ganoon din po ang mga local government units na with this information, mababantayan na po natin yung mga pinagagawa po ng gobyerno na kung tingnan, hindi lamang kung maayos yung pagpapagawa, kung hindi pati na rin yung epekto kung talagang efficient yung ipinagawa pong proyekto. Mayor, same Una muna ako. question. Ano? Yung regarding po sa pagmamonitor, once ma-construct na itong mga project na to, how will you make sure na nababantayan, nakikita, maayos yung status, kalidad yung construction, hindi na siya mapipenetrate ng mga cryptos practices? Hindi, basta kami naman, yung mga regulatory rules and laws are being followed, we're happy. In fact, kahapon, di ba, nag-file na kami ng kaso. I think it's the first time in the country na local government nag-file na ng kaso sa mga to. O susunod, may gagawin pa kami na maiihi sila. Pag hindi talaga sila nakinig, wala naman kaming recourse but to protect the interests of our people. In this case, the people of Manila. At the end of the day, that is our objective. Our interest. Parochial attitude, no? May interest ang mamamayan namin. Habang kami naman nakikilahok sa mga pagawain ng national government. To put proof to it. Remember yung DOTR?
pumasok na sa Maynila. Yun lang, sa awa naman Diyos, salamat. O the very next day, nakuha nila yung lono. Or